Good morning everyone. Dito na naman po ako nagbabalik. All about bonsai na naman. So, ito aking sampalok. Maliit siya pero matanda na ito. Exposed root sampalok. Yan. So, doon nakalagay ito doon sa shade area. Kaya lang, yan, namatay. So, kasi nabali dire yung dumadaan. Ang yari sa banda dyan, kaya nakita na yung bahay ng brother-in-law ko because pinuril namin yung kawayan kasi para na itong kagubatan itong bahay namin dito. So ito ang mga itsura ng aking materials dito. Kailangan na dahan-dahan or i-schedule ng gupit-gupit. So may mga material dito na maganda like this one. Maganda sana. Wala man akong mapapatungan dito. Saan ko kaya dito ilagay para maano siya. So na kaya. So this is another what we call this kalyos or bugtae. Muntik na namatay. Then ang ginawa ko, linagay ko doon sa sa shade area. Kaya ito nalipat dito dahil putol magkawayan doon sa kabila. So nalipat dito. So bigla siyang nabuhay. So parang may himala. So ito ng mga iba kong mga materials. So makita nyo sobrang crowded. So not normal para mag-arrange ng ganito kalapit yung mga bonsai materials. Yan mga wala ng gap yung iba. Then yung ipopokus ko dyan, hindi ako makapasok dito, maraming bonsai nakaharang. Yan, that is my bantigi. So hindi ko pa alam kung mabuhay ba yan. So ang gawin ko nito is dahan-dahan ko ito or hinahinayon ako ni siya o pang asikaso hanggang matapos. So nakastart na ako ng mga ilang bonsai pero iban ko kung kailan pa ito matapos kasi ako lang mag-isa. So start na ako. So ito na ang kalyos ko, dinala ko na dito. So as sinabi ko na mostly harang unang hila-hila na lang. Then also this is also a shortcut bonsai materials kalyos. So muntik na itong namatay, nalaglag yung dahon, na-mention ko kanina siguro. Then dinagay ko dito sa likod sa my shades area. May mga maraming bamboo. Kaya lang nakataon na nagpunta dito yung magkaingin, pinaingin yung kawayan namin. So linipat ko lang doon sa init. Pero naka-produce na siya ng maraming dahon na malaki. So ganito yung kalyos pag napunta sa walang araw o walang sunlight, maging malaking dahon. So before we continue on this kalyos, baba ko muna ito. Kasi may i-share ako sa inyo itong aking microcarpa. Kasi natutuwa ako sa materials ko na ito. I don't know kung maganda ba siyang tingnan. Kitapin na natin. Yan, kita naman po. So supposed to be tapos na ito. Wala na itong mga wire. So nagkataon itong area, nag-twist siya pa ganyan. So hindi magandang tingnan. So nagbalik naman ako ng wire ulit. So yun ang natin sa bonsai natin. Pag minsan para natin tapos may nakakita tayo na kailangang baguhin, kaya baguhin na naman. So ito konti na lang wire na iwan, saka may area na dito na kailangan natanggalan yung wire. Yun, so kailangan ko natanggalan. So before I forget it, salamat pala sa sa akin, nagbigay ng tip kung paano na mabilis matanggal yung wire. Putol-putulon, binagsa, tapos itapo na yung mga naputol. So this is my microcarpa na gawin ko nito is lahat ng mga malaki na dahon ang tanggalin ko.
So iwan ng maliit. So like it is already final na. After that is magunting. Itong mga mga wire yung nag-advise sa akin na ano na lang yung i-cut. Dahan-dahan na lang i-cut. So kaya ko ito i-share sa inyo because hindi lahat ng bonsai na malaki yung punuan ba. So may mga bonsai din na maliit dan depende lang yun sa hilig. Like sa akin, mahilig ako yung gusto ko talaga kasi napakagandang tingnan yung malaki yung puno, yung dako magpunuan ba. Kaya lang mahirapan naman ako dito mag aswat. So minsan nga may kalis ako doon na sobrang laki, pakita ko niya after ko makatulong na yung anak ko sa pagbuhat doon, is makita ninyo yun. So sobrang laki kaya hindi ako makabuhat ako na mag-isa, so na landing na lang ako dito sa maliit. So i-continue ko ito yung paghanap ng mga malaki na dahon, yun ang iti-trim ko. So sa akin bakit nagustuhan ko ito kahit hindi ito masyado maganda o hindi talaga magandang tingnan, because yung niya primary dito, tapos secondary din bumaba din. Ang disenyo niya is something unusual, yung parang karaan ng kahoy ilang tawon ba. So yun ang itsura niya po di sa may kalyus, kaya natutuwa ako sa ganitong forma. Then another naman here, ito naman yung niripat ko ito, tinanggalan ng rot, akala ko mamatay, namatyan ko ni uksa nga. Then pag-transfer na ako doon sa doon sa init na makita na siya sa sikap ng araw, ito ang nangyari niya, yung nag-bloom siya. Kaya sinishare ko sa inyo na yung mga materials basta naka-establish na yung mga root niya sa ilalim, maganda pala pag ilagay mo sa direct sunlight, 100% sunlight, maging maganda yung niya, yung labas, yung tawag yung niya, yung tsura. So ito na kalyus ko is kalyus naman, di kalyus ko, hindi white lemon is natuwa ako kasi nagbalik sigla na siya. Akala ko mamatay ito pero na try ko, hindi magandang yung pakagupit ko. Anyway, sige na lang. So ito bali, ito ang front ko. So ang nangyari is may mga sanga dito area namatay. So kaya iniikot ko ito dito sa bandang likod. Kaya itong first primary trunk niya, iniikot ko palikod para mapuno itong area sa baba. So para itong layer by layer ang ginawa ko nitong aking what we call is wild lemon. So i-continue ko pa rin itong gupitan pag hindi na sa naka-camera kasi itatrabahoin ko pa itong kalyus. So sinishare ko lang sa inyo para naman yung halimbawa pa yung parang yun, nang hinambog lagi naman kay nalipay pero itong problema din ito, takot ko mamatay kasi may insekto pa mapasok sa gitna. So I just hope na it will survive this wild lemon. So lipat na natin doon sa kabila. Kabila sa likod pala. So pag alutan ito, hindi na ito maging maganda, maging pangit na ito. So ang gawin ko dito, kasi gusto ko yung gamay lang siya ba. So kung makikita nyo na parang okay na, naka-forma na siya, like yung parang naka-parachute na forma. So maganda na siyang tingnan. Pero dahil magdagko man og dahon, I need to cut this one na para i-shape ko siya. Make a natural tree. So malapit na ako
tapos or mahapit na ko mahuman og alot, as na-mention ko kanina na hindi ko na ito i-wire, pero as said na itong magbubonsai tayo, iba, pabago-bago yung isip natin. Kaya ang nangyari, instead na hindi ko na i-wire, hilain na lang, winawire ko na naman. So ito, tinanggalan ko ng dahon, then after na, kasi hindi naman na, wala man ako nigiripat, it just only defoliating na di ka ng mga dahon, o tinanggal ko lang ng dahon. Ang gawin ko dito after isa maupaw na ni or ukalan ako ng tanang dahon, so dili tanan kay bilang higmayan nila malisod. Ang mga dagko ra akong gisiguro ukal dayon, ibalik na ko ni ibulad na ko ni init para ang dahon niya is dugol inigtubo, dayon dili lagyo unya mupino pod or lumiit yung dahon. So ganito yung maghilig tayo mga magbonsai, especially yung mga katulad ko rin na beginners na bagbalak magbonsai. So sa akin lang is maganda itong gawing bonsai, itong kalyos, kasi madaling lumit itong dahon. Ang problema lang nito is dili siya hardwood, so ingat kayo, huwag niyo basta i-carving. So may area dito sa baba, dito wala na ako tanggali og dahon, hindi na ako tinanggalan ng dahon kasi para lumaki yung sanga. So dito sa kabila, kaya napilitan ako mag-wire kasi gusto ko yung sanga niya dito mo swing gamay para naman may kaunti namang kagandahan kahit hindi maganda. So for this morning, mataas na yung nagawa kong video for sharing my bonsai materials here in our place in Negros Island. So sa mga beginners katulad ko, hopefully nga maging marami tayo, kasi dito sa aming baryo ako lang mag-isa ang mahilig magbonsai. So with my neighboring town in Sibulan, marami doong mga master nga kaibigan ko. Then sila din minsan tumutulong sa akin kung paano ko ma-improve itong paggawa ko ng bonsai dito sa bahay ko. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.